This show is rated PSG. Pareho silang gunggong. Viewer discretion is advised. Uy, kumusta? Welcome nga pala sa Norem Podcast kung saan Norem lang kaming gustong pag-usapan. Dahil never nawalan. Kami nga pala yung Stupid Source. Ang pangalan ko ay Raf. Ako naman si CS at ito ay podcast ng dalawang stand-up comedy buddies. Gusto lang namin makisaw-saw sa mga istorya, mga... Hindi ko na... Paano ba mag-podcast? Gusto lang namin makisaw-saw sa mga kwento ng mga lipunan. Tagal natin hindi nag-record yan. Oo, no? Hindi ko akala ko mga isang linggo naman. Hindi ko inasahan na ganun, pare. Pero marami tayong pag-uusapan. Feeling ko ikaw lang magsasalita buong episode. Kasi may nangyari, pare. Ano yun? Tamis ng unang tikim. Oo. Kinikilig pa nga hanggang ngayon. Ano ba? Kumusta? Kumusta ang week? Sige. Ako na umpisahan ko na lang. Sige. Paano ba nag-umpisa yung linggo ko? Simula nung last recording. Ay, hindi. Walang masyado nangyari sa akin na, alam mo yun, yung labas-labas, ganun. Pero recently, nahihilig ako sa mga kung fu movies. Ganun. Mga flying, Hindi, yung inumpisahan ko yung sa Enter the Dragon. Dahil, sabi ni Dana White, yung president ng UFC, yun daw yung favorite niya movie of all time. Kasi yung concept ng Enter the Dragon, paglalaba-labanin yung mga mga martial art, yung top martial artist. Parang ganun kasi nangyayari sa UFC. Nag-umpisa yung UFC, di ba, para malaman ko ano ba yung pinaka-dominant na martial art. Ultimate fighting. Nangyari. Tapos, yun, paglalabanin yung Taekwondo versus Jiu-Jitsu, Muay Thai versus, Drunken Master. Hindi ko alam. Sino nalo? Panalo silang dalawa, lasing sila. Bruce Lee versus Pacquiao. So yun, tapos nahulog na ako sa, kumbaga, na-miss ko yung mga ganun, yung mga action movies lang. Ganun. Pinanood ko yung Shaolin Soccer. Pero wala masyadong doon, di ba? Parang hindi ganun siya ka-martial art na movie. May pagka siya. Alin ba yung Enter the Dragon? Hindi, yung Kung Fu Shaolin Soccer. Medyo fantasy siya na Shaolin movie. Lahat naman yun pag tinitignan ko. Hindi siya katulad nung kala Jackie. Si Jackie Chan pala ang panoorin mo. Tama. Yun. Kasi mga totoong totoong stunts yung ginagawa niya. Oo. Parang yung pinanood ko naging Kung Fu Hustle. Parang di naman totoo yung mga nandun. Pero I'm sure may pinaguhugutan sila. Kasi kay Bruce Lee po, totoo ba yung 1-inch punch? Hindi ba alam yun? I mean, tatalsik ba talaga yung tao? Utang ito. Tignan mo yung may YouTube video na ganun. 1-inch punch. Totoo kasi lahat ng nasa YouTube. Si totoo yun. Sino ba tong si Steven Seagal? Ayun, gusto mo yun? Hindi naman ata eh. Hindi naman daw totoo yung... At least dun sa mga narinig ko Joe Rogan, hindi totoo yung martial. Kung kung ang pinag-uusapan natin yung application sa streets, ganun, hindi mo ma-apply yun. Hindi, alin yung mga ganong martial arts? Yung martial art na inimbento niya. Hindi ko maalala kung ano yung pangalan. Aikido. Yun ba siya ba nag-invento nun? Akala ko meron ng ganun talaga. Parang hindi ko alam. Nagsasalita lang ako galing sa puwet ko eh. Pero hindi, naalala ko tawag dito. Nangangalawang ako. Sabi sa'yo, tagal natin hindi nakapag-record eh. Pero ayun, yun na lang. Nag-enjoy ako masyado sa mga kung fu, sa action, ganun. Pinanood ko rin Kung Fu Jungle sa Netflix. Ganun din, yung si Donnie Yen. Okay din yun puta. Ayun, si Ip Man. Si Ip Man. Ayun, napanood ko yung Ip Man. Sobrang nagugustuhan ko yung mga Hong Kong movies ngayon. Kasi galing ka sa Hong Kong. Ayun din. Parang sabi ko nga kay Alin nung nandun kami. Sabi ko, nood kaya tayo ng movie. Pero hindi na namin maisingit. Nag-search nga rin ako na open mic. Wala akong ma-search eh. Hindi ko mahanap yung regular open mic nila dun. Baka wala. Meron, malaki ang comedy dun eh. Meron. Hindi Singapore. Singapore malaki, di ba? Sabi nga ni Christopher Collin.
mas malaki pa daw, tapos mas masaya daw yung Sa Hong Kong. comedy dito kaysa dun. Kasi, well, base sa pagkakaintindi ko baka lost in translation. Kasi English yun. Mas mahirap daw sila makabenta ng ticket kasi hindi daw grupo. Hindi daw grupo-grupo. I mean, Comedy Manila kumbaga may management, parang ganun, na nag-oversee ng mga shows. Doon daw, kailangan mo ikaw yung magbebenta ng ticket, ganun. Wala silang production. Ayun ang pagkakaintindi ko. Baka mali ako. Tapos sabi niya, minsan daw one show a year. Sabi ko, holy shit. Sabi niya, totoo daw. Pero open mic madalas. Yata. Sino nag-organize? Hindi ko na tinanong, pare. May English eh. Ang dami din kasi naming nainom na tubig nun. Galing naman. Ano ba ba? Best of open mic. Ayun, umattend pala ako sa The Best of Comedy Manila. Ayun. Sobrang saya, pare. Sobrang nakakaingit din. Na, holy shit, gusto ko rin mag-perform sa ganitong klaseng kadaming tao, ganun. Kasi, alam mo yun, pag, ang sarap mag-show or mag-perform sa theater kasi walang umiinom ng alak, walang kumakain ng kanin, ganun. Walang kumakain ng wings. Ando lang sila para manood. Kaya yung attention nila nakafocus dun sa performer. Kaya napipilitan silang makinig. Ganun. Tas, alam nila yung pinunta nila dun. May pop talaga. Pero speaking of pagpo-perform sa theater, pare. Enough about me. Ano ba? Ano ba? Iya ako eh. Parang gago to. Tama to eh. Hindi yan. Saya nga nakapag-perform ako sa first ko yun. Pwede mo ba ikwento kung paano mo nakuha yung spot na yun? Sige. Kasi nagsimula yan nung bata pa ako. Hindi, di ba tawag dito. Nag-open mic ako dati. Once a week. Parang napagkwentuhan natin na kung gusto ko mag-improve, kailangan hindi lang isang linggo ako mag-open mic. So, nag-open mic ako sa lahat ng open mic. Isang araw, isang linggo? Isang araw, isang linggo. Nag-open mic ako sa lahat ng pwede kong pag-open mic-an. Tapos, kasama na dun yung Black La Mesa, yung sa comedy crew nga, na open mic rooms. Black La Mesa, ano pa ba? Super Sam, Bugsies. Ayun pa. Meron pa sa Hosik pero once a month lang yun. Saan? Hosik sa Makati. Dami rin pala nilang open mic room, Pero yung Hosik once a month pala. Pero marami pa rin. Marami din. Nahirapan ka lang sa most Sa most talagang hirap umuwi din eh. Hirap mag-sign up, hirap pumunta. Oo. Kasi pag commute nga naman. Hirap pang umuwi. Ayun, Urban Chick. Pero yun. Pero nakikita mo yung mga yung progress kasi nga di ba nag-hustle ka sa kasi hindi biro yun putang ina yung isipin mo lalo na sa schedule mo palagi ka nagmamadali kada tapos sa open minsan nga di pa tapos uwi na ako para makahabol sa work. Grabe yun no? Pero minsan yung tulog sakto lang. Pero sanay ka sa puyatan yun, no? Binabawi ko naman yung tulog habang nagtatrabaho. Pwede. Hindi ko kaya yun. Alam mo yun? Yung putol-putol. Pag whether 8 hours or 5 hours, hindi ko kaya ituloy yun sa ibang oras. Pag isang tulog lang ako. Hindi mo na kayang yun? Hindi. Wala akong concept ng siesta. Hindi ko kaya. Kahit gusto ko. Pag umuwi ako, di ba? Meron pa akong mga 1-2 oras. Itutulog ka yung pa. Ganun, hindi ko kaya. Walang mundo kung saan kaya ko matulog ng 2 oras. Sige, yung idlip. Dati nga naalala ko pag halimbawa, nung panggabi pa ako, tapos tapos lalabas ng hapon pag rest day. Siyempre sabi mo, matutulog ako. Hindi ako nakakatulog. Hindi ko naihabol. Tapos ang ending, puyat akong lalabas. Tapos babawi na lang ako sa sa gabi. So, ang hirap din ang cycle na ganun. Pero yun nga, ang hirap ng ginagawa mo pag ako hindi na lang mag-open mic. may mga times na ganun na yung mag-open mic. Pero yung mindset ko kasi doon ko na tinotok sa kailangan ko mag-open mic. Kasi parang yung sa stand-up, ang lang naman,
kung gusto mo mag-improve, pwede kang magsulat, pwede kang everyday mag-alat ng 1 hour everyday sa pagsusulat. Pero ang ultimate na magpapasabi sa'yo kung magpa-progress ka or para gumaling ka, sumampa. No way around it eh. Doon ka makakuha ng ng tawa, ganun. Or ng humility na hindi pala ako nakakatawa. Ayun nga. So, diba? Tapos yun, tapos nagkaroon nga ng show, yung Comedy Crew Thanksgiving show kasi yun. Tapos part ng Thanksgiving show, yung gusto nila magpasampa ng mga open micers. So parang anong nangyari? Sinasabi nila, baka pumili kami, baka pumili kami, ganun. Tapos one Tuesday. Baka pa, no? Tapos Monday, tuwing Monday kasi, di ba? Black La Mesa. Tapos sabi ni Alex Galea, sige, pa-audition na lang kami sa mga open micers, ganyan. Kinabukasan sa ang open mic nila nun sa Malate. Sa default. Paano ka nag-commute papunta dun? O nag-ano ka na lang, angkas? Nag-angkas ka ba? 3 beses pa lang. Dun sa Malate. Nag-angkas ka? Hindi kasi kasya yung sa helmet yan. Hindi kasya naman. Pag mga half face. Ayala muna ako kasi magkano angkas 200 plus sa pagaling dito. Kaya nag-ayala muna ako. Tapos magkano pa Ayala? 55. Tapos angkas nasa 80, ganun. Talaga? Magkano yung angkas mula dito? 230, ganun. Putang ina, lapit na lang eh. Hindi sayang pa rin. Pa yung sarili mo eh. Hindi, sayang din yun. Pambayad ko rin ng credit card. Kasi yan. Ilang kami audition. Ilan nga ba? Audition set 6. Sino yung dalawa pa? Si Asoy, si Derek Asoy, si Sarah, yung isa. Tapos 4, si Jory, ako, si Marlon Tapalord, si Franz Pinaldo. Yan, 4 kami. Tapos iniisip ko nga kung hindi, iniisip ko kung marami ding nagpunta dun, siguro hindi rin ako, part ng show. Kasi, we'll never know. Hindi kasi maraming magagaling pero yun, salamat kasi para yan, right place at the right time nga. Na tas 4 kaming nakasama din sa Thanksgiving show. Tapos nakakatuwa kasi first gig, first paid gig, no? As a stand-up gig ba pag open mic? Kina-consider mo bang gig siya? Ako? Oo. Nagsasalita ako sa sarili ko, hindi. Parang tinitignan ko gym yun eh. Ando lang ako para mag-workout. Ayun, ganun ako. Kaya, ko siya, first gig as a stand-up comedian. Yan, stand-up comedian ka na po. Dati naiilang ka pang sabihin. Ngayon, nakakaramdam ko ba ng, imposter syndrome? Pag tinatawag mo yung sarili mong comedian. Kasi, isa pa lang yun. 2 beses pa lang yun na ganun. Para sa akin, stand-up comedian ako. Pero pag nanggagaling sa akin, nag-cringe ako. Parang hindi mo pa talaga nakukuha yung title na yan. Pero para sa, alam kong comedian, imposible hindi ko tatawagin sarili kong stand-up comic. Pero pag nanggagaling, halimbawa ngayon, pag sinasabi ko, parang may parang sumisikip yung dibdib ko pag sinasabi ko. Di bukal sa loob at tawagin comedian yung sarili mo. Pero imposible eh. Kasi, alam mo yun, halimbawa ikaw, nag-perform ka ng stand-up comedy set mo sa isang stand-up comedy show sa harap ng stand-up comedy fans. Hindi mo ba tatawagin sarili mong stand-up comedian? Oo nga. Naisip ko kasi siya eh. Yung ginawa namin parang binigyan ng chance yung mga open micers na mag-perform. So parang ganun. Parang mas nabayaran ka sa stand-up comedy. Hindi ka pa ba comedian nun? Parang ganun. Ako lang naman yun. Pero parang naiilang pa rin ako. Ako rin naman, pero ayun nga. Alam kong comedian ako. Pero ayoko lang nanggagaling. Pag sinasabi ko, nag-cringe ako. Hindi, tingin ko for lack of a better term lang. Yun yung cringe. Ewan ko parang sumisikip lang yung dibdib ko. Yun parang ganun siguro. Ganito na lang. Tawagin mo akong stand-up comedian. Tawagin kita stand-up comedian. Sige. Para walang ilangan. Or stand-up comedy buddies. Mas maganda. Ano bang nangyari nun? 1 PM nasa na kami? Music museum. Nung nag-theater kayo, anong naramdaman mo nung nasa likod ka, backstage? Ano ba nararamdaman? Una, ines kasi pinaglakad ako nung angkas rider. Hindi niya ako binaba ng tama. Naglakad ako sa initan.
Tapos pagdating doon, surreal siguro. Na, nung nandun na ako, putangin na, totoo na to. Totoo na. Tapos nung sinisilip ko yun, nung nagma-mic check, ganun, nung nagda-dry run. Dry run na. Parang, tangin na, puno na to mamaya. Parang tumatay yung balayibo ko. Parang, yung, tapos pinapractice ko yung Spider-Man joke ko. Kasi sobrang late nung stool doon. Tapos umuuga-uga yun, ganun. So, mahalaga siguro sabihin natin mga 5 tries ako bago ako naging komportable gawin yun. Tapos, nung nandun sa dressing room, di naman masyadong kumikibo. Parang niraran ko lang yung lines ko kasi tanginan, ayokong mapahiya. Tapos yung mga sinasabi ni Lumayka, yung nananakot sila, pati si Muman, ganun, nananakot. Alam mo ba yung unang theater show ko? Nakalimutan ko yung unang linya ko, gumagano. Parang nanggagago. Ganun. Parang sila Jeps din ganun. Naku, nakakakaba yan. Kasi di ba dalawang shows, 5 p.m. tsaka 9 p.m. Nung 5 p.m., pang 9 p.m. kasi ako nung first day. Tapos yung 5 p.m. yung nagpe-perform or wala pa. Ay, kaya ko to. Parang open mic lang to. Parang ganyan. Tapos nasa likod lang kami, ganyan. Hindi ko iniisip yung set ko. Tapos nung palapit na ng palapit yung 9 p.m. iniisip gagawin ko. Tapos may kanya-kanya na kaming sulok. Ganun. Nagre-rehearse kami ang kasabay ko nun si Franz. Ay, si Jory pala. Jory pala. Yung 9 p.m. na yun. May kanya-kanya kaming sulok na ganun. Tinawag kami. Huwag kayo baka mag-over-rehearse kayo. Mas mahirap yan kapag sobrang memorize mo yung lines mo. Ano yun, sinasabi natin dati na pag nakalimutan mo yung isang line, pag nag-stumble ka, nahirap nang hanapin yung kasunod. Hindi kayo dito, makipagkulitan kayo dito sa pero hindi pa rin, no? Pag nandun nakatayo ka pa rin. Tulala ka pa rin. Naisip pa rin. Tinatawanan nga nila ako kasi para akong tulala. Sumumutla, ganyan. Pero, tapos yung pagsampa ko, may kaba, hindi mo mawawala eh. Ikaw ba kinakabahan ka ba nun? Habang nagsasalita nung nagpa-perform ka? Kinakabahan ba ako? Tingin ko wala na yung kaba nung nabitawan ko yung first punchline ko. Tapos malakas yung pop ng audience. Sabi ko parang kaya ko to eh. Parang ganun. Tapos na lang. Kasi yung ibang tight 5 ko yun eh. So, ibig sabihin nun, kahit hindi ko naisipin, lumalabas na lang sa bunganga ko yung mga linya. Hindi ko na kailangan hanapin. Kasi ilang beses ko na in-open mic, ganun. So, yung kaba, siguro, yung una, kung magugustuhan ba nila yung unang punchline ko. Tapos, ayun nga, malakas yung pop. Nun, kaya sabi ko, I got discovered. Okay, parang ganun yung nararamdaman ko. Tapos, dire-diretso na eh. Yun yung gabi na feeling ko lahat nang lumabas sa bunganga ko nakakatawa. Tatawa. Good. Kahit anong sabihin ko dito, tatawa itong mga ito. Yun, parang alam mo yun, parang nag-adrenaline rush din siguro, ganun. Ikaw ba, pare? Habang nagsasalita ako, kinakabahan ako eh. Di ba nabanggit ko nung episode nung kay Dex? Halata at least ako nahalata ako sa boses ko pag kinakabahan ako. Buong set ganun. Tapos puro ako, pinanood ko yung set ko nung unang gabi. Puro ako, ganun ako ng ganun. Tapos ano bang English na? Na-comment nila Alex, gano'n. Yung ginagawa ko daw, yung pagpo-pause, hintayin mo munang matapos yung Huwag mo tatapakan yung tawa. O kaya, tapos bitinin mo bago mo ibitaw yung punchline. Parang medyo unintentional yun, yung iba dun. Kasi medyo nakakalimutan ko yung lines. Totoo, nakakalimutan ko yung lines. Pero ang ganda ng kinalabasan. Di ba binigyan kayo ng 3 minutes? Pero hindi 3 minutes yung ginawa mo? Hindi nga, 5. Akala ko mga 3 minutes. Parang ang bilis lang dumaan nung 3 minutes dun sa stage. Hindi. Ano siya? Hindi na kami, siguro, parang pina-experience na rin sa amin na, sige, basta pag hanggat may tumatawa, wag mong tapakan. Sabi ni Alex, experience mo, namnamin niyo. Pero bakit sa open mic ba tinatapakan mo ba yung mga tawa? Ganun naman ito talaga ginagawa mo. Papahupain mo muna yung reaction bago ka. Ganun ba? Hindi ko alam kung itong tao sa open mic. Hindi, minsan, tinatapakan ko pag yung 3 minutes lang ako. Kasi binibilisan ko pag Or baka wala talagang tumatawa kaya binibilisan ko.
Ayun, naririnig mo ba yung mga tawa? I'm sure, oo. Oo, narinig ko pero mahina. Hindi ko narinig yung ano. Hindi ko alam kung bakit. Honestly, yung nandun ako, yung sa 9 p.m. show, sabi ko, parang tough crowd to at least yun yung nararamdaman ko Tough crowd nga. Kasi kahit yung mga veterans no? Nahirapan. Pero at least may tawa pa rin. Ang hirap patawanin nung 9 p.m. na yun. Oo nga, kasi di ba yung nakita niyo yung sa 5 p.m. show, parang game sila tumawa, andun sila para tumawa, ganun. Kasi nag-kill din daw si Marlon. Kill din. Si Marlon tsaka si... Tapos si Franz, tinatanong ko, kamusta? Hindi ko pa napapanood yung yung footage, yung video niya daw. Pag ganun yung sagot, bumomba to. Hindi, pero ayun yung sinasabi niya. Kasi ako nag-video nun Tapos, nung pagtapos ng set niya, di ba? Sobrang tahimik ni Franz. Balisa hanggang makauwi daw siya. Tapos nung pinanood niya yung may tawa naman pala. Hindi ko lang din narinig. Kasi meron talagang tawa. Ayun. Mas malakas pa yung sound soon kapag yung, di ba na-video din ako ni Ice? Mas malakas yung capture ng audio pag nandun sa audience mismo. Ang kuha ko nasa likod pa ako. Meron kang tawa, lang siya, hindi lang siya naniniwala kasi hindi niya marinig yung naghintay ako na mag-cancel yung kasama ni Ate Ice. Butang nang yan. Ang tagal ko naghihintay. Tapos sabi ko, pag 8:00, hindi pa to nag-chat. Kasi 9 p.m. Sabi ko, tangin na, Sabado ngayon traffic ngayon sabi ko. Tapos, nung sabi mo 7:00 mag-chat siya. Tapos mag 8:00. Alam ko 7:53 siya nag-chat Pero nung pag nag 8:00 to, tapos hindi pa nag-chat, sabi ko manonood na ako ng movie. Pero gusto ko talaga manood. So, kaya nga naghihintay ako Tapos nung nag-chat siya, puta, naligo ako. Yung chan ko lang yung sinabunan ko Tapos na ako. Ganun lang. Tapos nagpatayo na ako. Nag-book na ako. Nahirapan pa ako mag-book ng Ano ba, angkas? Angkas. Wala akong ibang hindi ako magko-commute. Pupunta doon. Maghihintay pa ako ng G-Liner. Or yung Egypt. Tapos umuulan pa yata nun, di ba? Dito sa atin hindi. Hindi umuulan. Pero pagdating doon, basa yung kalsada. Sabi ko, umuulan dito. Sabi. Kaya akala ko, sabi ko, hindi magmumotor yun si Raf kasi umuulan. Tsaka ko rin yung hinisip ko yung hassle ng traffic, ng parking. Kasi, naalala ko dati, nagmotor na ako papunta sa San Juan, tapos nahirapan ako mag-park sa sobrang dami. Alam ko yung show ata ni James. Yung Comedy lang. Ganun. Nahirapan ako mag-park, kaya sabi ko, pag ganito, mag-commute na lang ako. Hindi pa hassle. Ayun pala, may din si Ice nun. Unang sabi sa amin, di ba 4 kami? Tapos 4 yung show. 2 ng Friday, 2 ng Saturday. Tigi-tigisa lang kami nun dapat. Kasi nasa Super Sam kami. Anong tigisa? Tigi-tigisang show. Bawa ako sa 5 p.m. ng Friday, isa sa 9 p.m. ng Friday, isa sa 5 p.m. ganun. Ba't nga ba na iba? Naisip nila naisip ako, bakit di natin nasa Super Sam kami nun. Sabi ni Alex, bakit di natin gawing dalawa na lang? 2 ng 5 p.m., 2 ng 9 p.m. Para mas maraming stage time, ganun. Kasi yung ginawa nila? 5 p.m., 9 p.m. Okay ba yan? Nung pagdating ko nun, CS ka? Kasi ang layo ng nilakad ko Kalayaan hanggang Super Sam. Kalayaan hanggang Super. Kasi sa BGC. Sa BGC. Tapos pagdating ko, pawis na pawis pa ako. Pagod ako. Sabi ni Alex, CS ka? Alabang ka? 5 p.m. Okay ba sa iyo yun? Siyempre okay sa akin yun. Kahit saan ako ilagay, pwede ako. Tapos, hindi po, okay lang. Tapos nung nag-CR ako paglabas, sabi ni Alex, may naisip ako. Hindi na lang natin gawing 2 ng 5, 2 ng 9. Tapos 2 ng, para tigda-2 sila ng exposure ng stage time. Ako nga, kasi ganun ginawa. Tapos nung una, 5 p.m. ako ng Music Museum. 5 p.m. Kaya ang ginawa ni Ice, bumili pa siya ng 5 p.m. na ticket. 9 p.m. na yung binili niya. Actually, yung ticket na para sa amin talaga. Ito na lang mura, no? Matitigil 100 lang. Kasi feeling ko, halimbawa, pag 800 yan, 500. Tayo magdadalawang isip kayo. Ay, buti 100. Tapos yung 2 ticket nyo, sa akin dapat yung isa nun. Tsaka kay Ice, nung 9 p.m. Wala pang kasi manonood ka? Manonood kami. Tama na, hindi mo na kailangan gawin yung magpo-perform ka Hindi pa alam. Kasi 2 days before, tsaka lang in-announce. Na magsiset kayo? Oo. Balak mo talagang sumuporta nun, manood? Manonood. O kaya, nasa GC din naman kami ng comedy crew.
Sabi ko kay Ice, pag ako nakapag-volunteer dun sa maging... Mag-prod. Prod ba tawagan? Yung... yun. Pagkasama ka dun sa Asher. event. Yun. Asher. Magyaya ka na lang ng isa. Yayain mo yung ka-opisina mo. Yun nga si Jay. Ba't hindi ako yung first choice? Alam mo na yung mga mga mapapanood mo dun eh. Tapos biglang... Hindi, gusto rin kita mapanood eh. Kaya sabi ko sa'yo, ikaw lang yung dahilan kaya pupunta ako dito. Hindi, hindi pa ako magpaano nun eh. Okay, sama mo si, yung isa mong friend, ganyan. Tapos nung nalaman na, kinukulit ako ni Ice, sabi niya, mag-ano ka ba, mag-volunteer, may sign up na. Tapos nauna yung sign up ng mag-volunteer. So nag-sign up ako. Sige, tawag, nakapag-sign up ako ng mag-staff ako, mag-a-usher ako. Iyayain mo na yung Tapos tropa mo. Tapos 2 days before the event, sinabi ko kay Ice, magpe-perform kami. Binigyan kaming spots. Tapos yun, original talaga isasama niya yung tropa niya. Katrabaho niya yun, di ba? Galing silang team building. Galing pa silang inom. Puwet nga daw siya eh. Sabi nung kasama niya, pag di siya nagising, patay na siya. Patay na. Pag di nagising yan. Pag di nag-reply. Kinikwento nga ni Ate Ice sabi niya, nung mga last chat niya, minis call niya, chinat niya para pag nagising siya, alam niya daw na nag-effort siyang tawagan siya, ganun. Ba't saan ba manggagaling yun? Hindi ko nung taga-saan yun. BGC lang yata. Kung alam ko lang na mabilis lang, ay may banda na magtatagal. Hindi nagsaban ako ng maayos. May banda. Tiyan lang na sabon ko nun. Tapos nag-bihis na ako. Dalawa pa yun, di ba? Dalawang banda yun. Tagal nung yung unang band, yung Bob. 5 na songs yung ginawa nila. Hindi ko 45 ata sila na minutes. Talaga? Hindi naman 45 yung yung over 6. Ay, hindi ba? Ilan? Hindi, parang 30. 3 songs lang ating. Or 4 na. Walang 45 yun. Pero grabe, no? 45 minutes yung 5 songs. No? Ayaw nga, Si nag-45 nung second day. Si Trixie. Talaga? Mag-isa lang siya. Holy shit. 45 minutes na. Maganda ba yung bot? Hindi ko pa narinig yung yung pag-tugtog niya eh. Magaling si Trixie. Para siyang David Cook. Raspy yung Tapos, nagko-comedy yun, di ba? Hindi ko pa siya nakikita nagko-comedy dati. Nagpo-focus ata siya sa music ngayon. Napanood ko na siya mag-open mic dati. Tapos meron yung meron sa Black La Mesa, di ba? Hit or miss naman dun. Minsan, sobrang daming tao. Tapos minsan, halos wala. Ganun. Walang gitna. Tapos merong minsan na sobrang konti yung tao. Tapos, nag-ano siya may mga pop pa rin. Pero pag sinasabi niya yung punchline, hindi nagko-connect sa audience. Pero yung pause, yung awkward pause niya sa ang tagal, siguro mga 10 seconds. Tapos natatawa na yung tao sa sobrang tagal ng silence niya. Tayo nang astig na ng ganun. So yun, nag-ano siya. 45 minutes. 45 minutes. Yeah. Tapos napapatawa niya yung mga tao habang nag-ano. Talaga? Example nga? Meron siya mga beat na binibitawan tungkol sa set niya na papatawa niya. Kumbaga nabubuhay niya rin yung kahit naiinip yung iba. Kasi comedy nga yung pinunta, di ba? Sa to? Sa Insular? Oo, sa Insular Life. Di ba siya nag-set dun sa Nag-set din, sa 5 p.m. Music Museum? Ganun din, 45? Or stand-up talaga? Hindi, music. Music din. Parang yung iba kasi, medyo late na nagsimula yung 5 p.m. ng Insular kasi, umuulan. Ibang daw yung Alabang eh. Ibang planeta daw yung Alabang. Laging may ulan dun kahit sa iba wala naman. Probinsya na yun. Medyo na late ng start. Siya yung nag-entertain. Galing din. Nag-start pa rin yung show pero music muna, parang ganun. Hindi siya nag-start on time din. Medyo late. Kasi konti pa lang yung tao talaga. Nagdatingan na yata. Ilang seater yung Insular? 500. Madami din pala. Madami. Kaya mo pa na yun na ikaw lang. 5 minutes set. Si opener mo 1 hour. Pwede kaya yun, no? Opener mo bet tapos ang headliner ng 5 minutes. Pwede pero astig pre. Ano pa ba nangyari nun?
Ayun, nung pangalawang gabi na. Nagustuhan mo ba yung set mo? Nung sa una? Gustuhan ko. Kahit medyo kinakabahan ako. Tapos, yung pangalawang gabi. Ito may banter ka pa dun sa Oo. Nakapag-banter na ako kasi na tawag dito. Na mas komportable na. Kasi pangalawa na yun eh. Bakit mo sinabi yung CS? Yung CS pangalan ko ganun. Ano ba? Hindi ba sila nagre-react? Hindi. Sis. Akala nila sis. Di ba kinausap ako ng pastor? So, sis. Tapos ang akala nila, sis. Medyo na-awkwardan pa ako nun eh. Medyo awkward. CS. Sabi, hindi pangalan ko po yun. Pwedeng bit yun, no? Oo. Naisip ko nga rin pwede kong ilagay na lang. Sis. Tapos, ano ba yun? Hindi ko pa nakita, hindi pa ako nakakapag ganun ka ba? Pag nagbabanter ka dun sa mga audience, nagsasorry ka? Nilalapitan mo, ganun. Paano sorry? Nagamit kita sa hindi, nagpipisign lang ako. Kasi mayroong mga ganun eh, nagsasorry, sorry na. Minsan, pag pag comedian yung binabanter ko, nilalapitan ko pagkatapos ng set. Tapos sasabihin, uy, nabanter kita. Tapos, parang okay lang naman palagi. Ganun. Basta hindi mo naman ginago ng sobra. Ako din sa lagi akong binabanter dun sa Urban Chick. Tao grasa. Tapos, nag-sorry si Emil. Uy, di okay lang. Ginagamit niya na ako palagi. Sabit niya na Sabi ko, okay lang ngayon. Sunod-sunod na eh. Namimihasa ka na eh. Okay lang naman. Kasi alam mo namang biro lang, comedy nga. Ayun yung halimbawa yung kay Dennis din. Nung sabi ko gagawin ko siyang ibabanter ko siya. Bago yung set ko, sabi ko ibabanter ko siya. Tapos nung binanter ko siya, nag-peace sign lang ako. Iwan lang. Hindi ako nagstay sa stage. Hindi ako nag-stay. Pag yung after ng show. Yung after ng show, di ba? Sumayaw pa kami, di ba? Sumayaw pa kami. Saya kaya. Yung video mo, yun na sumasayaw, pero nakafocus lang sa'yo. Saya kayo sumayaw. Wala ko nga i-post yun, pero iba na. Nag-post kasi ako sa Instagram. Picture mo na lang yung pinost ko. Ay, meron. Pero dump lang naman. Hindi lang ikaw. Tapos doon, nabitin pa kami, di ba? After ng show ng Insular. Wala nang tao. Parang ang tawag sa ganun? Yung maalis na, gano'n? Pack up, gano'n? Wala nang tao talaga. Nag-usap-usap na lang yung mga nag-perform, yung mga crew, ganyan. Biglang tumugtog yung post-show hang? Yun, ganun. Tapos, tumugtog yung Mariah Carey? Mariah Carey. Sayaw ulit kami. Kahit walang tao. Uminom kayo after? Hindi, sila nagpunta sila kala Alex na bahay. Kami Ang layo kasi. Hindi ako. Wala kang masabayan, gano'n? Hindi, may nasabayan kami pag-uwi. Parang layo kasi. Tapos 2:00 na. Parang gano'n. Okay. Oo nga. Pagod na rin. Magain na kayo. Kaya yun. Kamusta yung set mo? Sobrang kill ba? Yung sa Insular, sa Alabang? Mas nagustuhan mo? Mas maraming pause. Anong pause? Applause break. Yeah. Oo, meron. May applause break. Ikaw ba yung unang nag-open? Hindi, si Franz. Si Franz. Sinabi ko pa, ang maganda kasi pag si Franz yung nauuna sa akin, naiisipan ko ng ng mga banter? Ng callback na Sinabi ko nun, pwede naman siguro. Daming nagsasabi na, hindi po to reggae night, yun sinasabi ko sa isip ko. Linawin ko, hindi po to reggae night. Nasa show pa rin kani Alex Calleja Comedy Crew. Pero ang sinabi ko, linawin ko lang po hindi po lahat ng komedyante kamukha namin ni Franz. Ayun, natawa naman sila. Tapos tuloy na sa nasa set. Tuloy na sa set. Din sa Insular, naka 5 minutes ka ulit, ganun. 6. Okay din But wala namang nagaganon. Yung audience nagganon sa'yo, pinarap up ka. tapos ka na. Ama ka na po Yung comedy high mo hanggang pag-uwi mo. Ano ba? Hanggang ngayon nga yata. Nararamdaman pa. Tamis ng unang tikim, no? Oo. Tapos nag-kill pa ako kagabi sa Black Lamesa. Oo ba? Maraming tao? 1, 2, tatlong table, 4 yata. Ayos din. Wala talagang gitna yung Insular, yung Black Lamesa. Either sobrang dami o wala. may tatlong may 2 napadaan, may 3 nagpunta doon para sa comedy talaga. Ayun nga, nabato ko yung punchline ko kagabi. Punchline? Alin bang joke pala? Yung sa
yung maarte na, sinabi ko yung maarte na nakadate ko. Doon sila natawa eh. Nabato ko yung punchline. Nasabi mo yung punchline sa premise. Dapat yung punchline mo na lang yung premise. Binaliktad mo, reverse. Ulit. Kunwari di namin narinig. Sorry. Ang gusto ko yung sa isang comedian, pag walang tumatawa sa punchline niya, sabi niya, wala pong punchline yun. Gusto ko kasi maging unique. Pero may punchline na talaga. May punchline na sabi niya na wala lang pumansin. Mga joke savers. Baba. Yun lang, ko. Pero yun, anong una pala kinikilig ako? Maganda ipa-frame mo yung mo. Yung first na, kahit yung 1K, ganun. Kahit 1,000 lang, ganun. Ipa-frame mo. Pambabayad ko ng credit card. Tama, no? Pero yung sobre na lang, ha? Kasi ako, ganun yung ginawa ko. Yung, astig nga kasi yung unang tikim ko rin ng show, ayun yung nag-open ako para kay Sir Gibbs. Cash yung binigay niya. Pero nasa isip ko na talaga dati, tayo nagpapa-frame ko yung unang kita ko. Kahit sa... Buti cash siya, hindi Gcash. Pag Gcash, sabi ko, parang ang weird kasi napapa-encash mo tapos pero buti, binayaran ako ng cash. Kasi nga bago pa ako mag-set, inabot na eh. Tapos nagtatanga-tangan pa ako. Hala, gumagano. Pero kinikilig ka. You don't have to. Parang ganun. Pero ang sarap din mag-kill sa unang show kasi yun yung nangyari sa akin eh. Oo. Yung unang show ko, sobra yung kill ko nun. Tapos yung comedy high ko, parang 3 araw at parang paulit-ulit ko pinapanood yung footage. Ako talaga to eh. Hindi open mic to eh. Saya nga. Pag pinapanood mo yung yung set mo. Tapos tumatawa yung mga tao. No? Parang, matatawa ka din eh. Putangin na akong nakakatamang tao sa buong mundo. Louis C.K. Who? Sarap sa pakiramdam. Sana mabigyan ka pa ng mga show, no? Kasi hanap-hanapin mo na yung yung ganong klaseng crowd. Yung ganun. Pero, ba? Sulat ulit. Tapos, yun, kwentuhan sa backstage, si Grace tsaka si Victor. Yun, tapos ng theater show, ganyan. Nabalik tayo sa open. May kain tayo ulit. Kain tayo ulit. Sabi ni Victor, nakaka-humble talaga sa sa open mic, ganyan. Tapos sabi ni Grace, ito mga gantong show, natin to, parang reward na sa atin to eh. Yung mga pag-grind natin na no? Yung bomba natin sa open mic. Pero pag tumawa dito, reward sa atin yun. Sabi na. Minsan ang sarap din sumugal eh. Meron kang joke na bumubomba sa open mic. Tapos gusto mo lang subukan sa show mismo. Tapos naglaland yung joke. Sabi ko, tanging nakakatawa yung joke, di lang nabibigyan ng audience. Parang ganun. Kulang yung, kasi yung may mga audience hindi tumatawa kapag walang kasabay. Naghihintayan sila. Pero pag yung mga show talaga, ready sila na ilabas yung mga ngalangala nila doon. Yung titi nila. Handa sila magpakangal sa sa tawa doon. So anong natutunan mo? Ano yung natutunan mo sa big stage na hindi mo na nagawa, na nararamdaman sa mga open mic ganun? Bukod dun sa mga mas malaking pop sa audience ganun. Naramdaman mo ba yung sinabi ko, yung may sobrang pretentious nito. Yung pag may tumatawa may energy. Hindi. Hindi ko naramdaman. Nung kasi umattend kami, 'di ba, nung sa Best of Comedy Manila. Tapos nung nagsiset si Sir Gibbs, andun ako sa likod, nagbi-video ako. Tapos binivideoan ko yung pop kasi ang lakas ng pop sa kanya, sobrang lakas. Wave talaga. Tapos kahit ako nararamdaman ko yung ewan ko kung pretentious ako, pero meron talaga eh. Alam ko, tinanong ko na to sa iba eh. Kasi isipin mo, pag may tumatawa sabay-sabay, wala bang energy na papunta dun sa stage? Ito, anong lakas talaga ni Sir Gibbs? Na yung tag dito. Wave. Meron siyang beat na apat na sunod-sunod na malalakas na tao. Tapos yung ultimate punchline niya, sumabog talaga. Puta, naastig na ito. Tapos may nabasa nga ako sa Reddit na nagtataka daw siya bakit si Sir GB yung mag-headline. Kasi ang bias niya daw si James ganun. Tapos mali daw siya. Sobrang. Kaya daw pala siya godfather ng Pinoy stand-up. Sobrang galing. Parang nagkikwento lang ganun. Yun yung yun yung gusto ko mangyari sa stand-up. Yung parang nagkikwento. Parang sobrang
sobrang smooth mo lang magkwento, gano'n, tapos biglang bibitawan yung mga, biglang kang babali. Yun ang yun ang comedy voice. Oo, no? Na napaka-natural lang. Parang ano para kayo nagiinuman, tapos nakikinig lang kayo dun sa bangka, tapos tawa lang kayo ng tao. Parang ganun kwento. Pero ang kaibahan may structure yung kwento. Akala nga ng kaibigan ko nagkikwento lang daw sa stage na nakakatawa. Tapos sabi niya, napanood niya daw kasi yung interview ni Yorme sa Comedy Crew. Tapos pinapaliwanag daw ni Alex na may structure ang jokes. Tapos akala niya nagkikwento lang talaga. Sabi ko sa kaibigan ko, hindi, may structure. Pwede yan matutunan ng lahat. Yung ganun. Pero hindi siya yung sabi nga nila, sino ba nagsabi? Maraming sasabi. Hindi porke nakakatawa ka sa inuman, nakakatawa ka sa stage. Oo, kasi kakilala mo yung mga tao. Kilala ka nila, alam nila. May background sila sa pagkatao mo. Yun yung challenge, no? Sa stand-up comedy. Patawanin mo yung mga strangers. Sino to? Tapos yun. Ano ba ang kakwento ko? Anong tatunan ko? Mas nakakatawa pa. Mas nakakaba. Sobrang nakakaba talaga pag first time. Yung parang Hindi na mawawala eh. Yung parang sobrang ano bang tawag yun? Siguro foreign sa yung idea na yun. Na, yung feeling na sobrang kaba. Pero sa lahat ng show, sobrang kabado ako. Kahit sa mga sumunod? Hanggang ngayon. Actually, kahit yung recent, meron sobrang kabado ko. Tapos, at least for me, longer set yun, yung 12 minutes, ganun. Hindi pa ako ganun ka-komportable. Pero ilang beses ko na nagawa, pero hanggang ngayon hindi pa rin ako komportable. Kasi hindi nga naman ako nag-headline sa open mic. Ganun. Hindi ko pinupush yung sarili ko sa mga ganung klaseng discomfort. Kaya foreign sa akin yung 12 minutes, 15 minutes, ganun. Pero nagagawa ko. Pero kung babalik tayo sa kaba, sobrang kabado pa rin yung Every time? Nung nakaraan nga, nung susunod na ako, syempre pag next ka nandun ka na sa gilid, papanoorin mo na. Pag yung hindi pa, may time pa ako maglakad-lakad, iraran ko yung lines ko, ganun. Tatandaan ko yung mga tags, mga ganun. Tapos nung next na ako, kinuha ko yung kamay ni RC, tapos nilagay ko sa dibdib ko. Lakas naman Ang lakas ng tibok ng puso ko. Tapos sabi niya, lamig ng kamay mo sabi niya. Ang kabado Ang mahirap, ang masaya pa dun, hindi ko alam kung nangyayari din sa'yo. Yung appear ka ng appear. Sa mga nakakasalubong na. Hindi, break ko lang yun. Kada appear. Tapos nakasalubong ulit, appear ng appear. Saka, pero at least yung natatakot pangalawa. Ka bang bumomba nun? Kinakabahan ka? Siyempre, ang hirap. Baka walang tumawa. Baka hindi ka na makaulit. Ano ba? Ayun, pero yung pangalawa, medyo bawas na yung kaba. Parang at least, ito na-overcome ko na yung una. Pero yung pangalawa, may kaba pa rin pero hindi na ganun. Para ka na lang yung open mic na sumampa sa bagong stage. Ayun pala pare, kamusta yung sobrang laking stage, yung bigger stage na mag-perform dun? Kasi napansin ko, kasi sa open mic, di ka naman galaw-gaw. Hindi ba? At least yun ang pagkakaalala ko, na nakatayo ka lang. Minsan ka, umuupo ka pa eh. Hindi ka tulad nung naglalakad-lakad ka. Napansin mo ba yun na naglalakad ka sa stage? Hindi malaki mga siguro 1 step, 2 step lang ganun. Sabi ko, kailangan mo nga gamitin yung stage, no? Kasi may mga tao pa rin na nakatayo. Natatawa ko kay Jeps, butangan. Ginamit niya yung buong stage. Buong stage talaga nilakad niya. Mo siya. Ulit Ang galing nagamit niya yung stage. Ano bang ginagawa ko? Parang siguro, maging komportable din ako. Kailangan kong gumalaw. Mas ang hirap pag stiff. Or jittery ka rin. Ano yung jittery? Yung hindi ka mapakali. Kaya parang ka lakad ng lakad. Tapos parang iniisip ko yung lines ko. Parang backstage niya. Nahanap mo yung lines. Nahanap ko yung lines. Naglalakad-lakad. Ganon din sa sa Insular. Nakita ko nga yan sa clip mo. Oo. Sabi ko, lalakad na naman to. Natatanggal ako sa spotlight. Hinahabol ng spotlight. Yun. Saya. Paano pa kaya si Jeps? No? Tumatakbo talaga, sabi ko, tanginan to. Hindi, masamang. Ginamit yung buong stage. Sabi ko, walang mundo na gagawin ko to. Talaga, di mo naisip. Tatakbo ako sa stage? Hindi Malay mo. May ba? Naalala mo ba yung mga mukha ng mga audience? O blurry na ba yung memory pag iniisip mo ngayon? Kahit yung kinabukasan, di ko na maalala. Ha? May isa lang akong maalala, yung tinanungan ko ng oras.
Siya lang. Pero nung pagkagising ko, di ba? Unang gabi, tas uwi, tulog. Yung pagkagising ko parang hindi ko na maalala yung nangyari. Parang hindi siya totoong nangyari. Panaginip lang pala. Parang nanaginip lang na, totoo ba yun? Tapos mamaya, yun pala sabi din ni nung pagkatapos ng unang show, sabi ni Alex, ito, ayan, nakasampa na kayo sa malaking stage. Medyo magiging pa yan. Parang hindi pa sa isip nyo. O bukas ulit, meron. Sundutin natin agad. Gano'n niya. Sinundot. Ayos. O mga alawa. Parang galing Pero honestly, yun although hindi naman ako kasali dito, pero napahagod ako dun sa banda. Sa totoo lang, parang nahabaan. Lalo na yung sa isa. Kasi naingayan ako dun sa Bob Mas gusto ko pa yung Clover 6. Sanay naman sila din pag banda. Mas gusto pa nga nila yun. Mahabang tugtog. Talaga? Di ba yung mga lalo pangarap din ng mga banda yata yun, maraming set, maraming tugtog. Yung yung Clover 6, di ba anak ni Alex. Ni Alex yung nagbe-bass. Ang awkward nila sa mic, pero ang galing nila tumugtog. Sabi ko natututunan tong bata pa tong mga. Pero ang galing nila no? Mga grade 9. Anong grade 9? Third year? Third year. Ganun. Sabi ko, ang awkward nila masyado kasi may konting ad-lib in between songs, di ba? Tapos ang awkward nila sa mic. Pero ang galing nila tumugtog. Meron yung batang babae. Sabi niya, this song is about, di niya matapos, this song is, sorry, I'm nervous. Gusto kong gawin din. Pero ang galing nila tumugtog eh. Sorry, I'm a bit nervous. Gusto kong sabihin din sa sa beat ko eh. Pero, para pwede natin i-wrap up kung gusto mo, may gusto ko pa bang i-share sa mga pangyayari o gusto mo mag-thank you. Ayun nga. Sayo ko nga dyan ng Mariah Carey. Ayun yung nararamdaman ko rin. Sobrang grateful sa mga nangyari. Siyempre, comedy crew. Bigyan kami ng chance na makapag-perform doon. Siyempre, grateful din ako sa mga open mic rooms na nagpapasampa sa akin. Sarap mag-comedy, no? Sarap mag-comedy. So, yun. Yung mga, yung mga moments na gano'n na, ito, kaya ako nagpupuyat, pare. Kaya ako gumagastos ng beer sa mga open mic ganun. Parang sulit, parang hindi mo naisipin kung mag-ROI ka ba. Oo. Yun yung ROI mo, yung mga tawa na. Yung validator mo na tama tong ginagawa mo. Tapos, astig din na may na-express mo yung sarili mo sa ganitong klaseng art, creative. Hindi ka lang nagbo-work pare, meron kang ginagawa outside ng day job mo. Ganun. Kung mawala yung work mo. Meron ka pang isang pagkakaabalahan, parang gano'n. At saka alam mo yun, meron kang creative outlet. Ganun. Kasi, halimbawa tayo, work from home tayo, palagi lang ito. Isipin mo yung buhay natin pag walang comedy. Ano nang ginagawa natin? Nag-work lang, kumikita ka lang. Babayad ka lang ng credit card. Kaya astig. Tapos, ayun, pare. Kung susumahin ko po, sarap mag-comedy. Tsaka, nabasa ko lang din, lahat ng tao artist. Ano ba yung... Kasi kung tatanungin mo kung if money is not an object, anong gagawin mo? Yung iba, sasabihin nila, nagpe-paint. Yung iba, music, ganyan. So, lahat merong creative side. Tsaka, ang sarap din na kinakabahan ka palagi. Kasi alam mo buhay ka eh. Alam mong, yung nararamdaman mo yung tibok ng puso mo, malamig ka. Yung ganun yung adrenaline ba tawag doon? Yung adrenaline feeling na yun, yung parang in the zone ka na, parang ganun. Sobrang galing mo. Hindi naman ako ganito kagaling dati ha. Bakit yun yung adrenaline rush? Pero, yun nga, yung sa, nakuha ko lang to sa movie. Yung yung sobrang kinakabahan. Tapos, pakiramdaman mo yung yung dibdib mo. Tapos, nararamdaman mo yung heartbeat mo. Ibig sabihin yun, buhay ka pa. Parang ganun. Kaya astig, kaya chine-chase ko yung feeling. Ganun. Kasi alam mo yun, yung comedy, the highs are highs, the lows are lows. At least pag tinitignan, pag bumomba ka, palagi ang lungkot mong uuwi, ganun, hindi ka makausap. Pero buhay ka pa, parang feeling mo buhay ka pa, at least ganun. Tapos, pero pag sobrang nakikill ka, sobrang sarap naman. Parang nakakalimutan mo na yung mga bomba mo, tapos puta na, bubomba na naman ako bukas sa open mic. Parang ganun. Humble ka ulit. Pero yun pala yung iniisip ko din. Bago sumampa ng open mic, parang kailangan kong i-improve na
Gusto ko mag-kill pa rin kahit konti tao, kahit marami. Para at least consistent, ganun. Yun yung gusto kong gawin ngayon. Ang napansin ko sa'yo, na gusto ko rin i-workout, yung eye contact. Pag nag-iisip ka, nakatingin ka sa baba. Sa baba? Ako na ganun din ako. Pag nag-iisip, tumitingin ako. Minsan yumuyo ko pa. Ewan ko na baka mali yung pagkakaalala ko. Pero tumitingin ka sa baba pag nag-iisip ka. Oo, tama. Parang maganda na. Kasi yun din yung, at actually, nagpo-project lang ako Kasi yun yung nakikita ko palagi. Pag nag-iisip ako ng next joke, tumitingin ako sa baba. Kaya dapat, ang gusto ko sana nakaharap lang ako. Tapos, ganun din ako, galagawa ko sa stage Gusto ko sanang nakatayo lang. Recently, sinusubukan ko, kinukuha ko yung mic stand, tapos kinakapitan ko lang. Kasi ang hirap maging galaw-gaw pag may nakahawak ka sa mic stand. Pero, binibitawan ko, binabalik ko, yung default ko, binabalik ko sa likod, yun. Anyway. Matututunan natin yan. Sarap ng unang tigim, pare. Yeah. Ayun, pare, ito nga palang, tatapusin ko na. Kasi hihina ako Ito, Norem Podcast, kung saan stand-up comedian kaming dalawa. Paano susundan yun? Kung alos kayo na rin kami.